Hello po, magandang umaga, January 1, 2026. Tapos na ang ingay, tapos na ang mga paputok. Ngayon po ay pagod ang mga tao, puyat sa pagsalubong sa bagong taon. So, umpisa na po ito ng ating pagkikipagsapalaran sa ating buhay. Huwag po tayong magsawa sa paghahanap buhay natin dahil dyan po ang ating diyan natin kinukuha ang ating kabuhayan. So, binabati ko po kayong lahat ng masagana, malusog, at sana ligtas po tayong lahat sa aksidente at kalamidad. Magandang umaga po. Kung sakali po na ma-view ninyo ang video ko at sana kung magustuhan po sana ninyo, paki-like niyo po at paki-share sa mga kakilala. Maraming salamat po. Ang tema ko po ngayon ay tungkol sa survey ratings ni BBM at saka ni BP Sara, no? Noong unang survey, sinabi nung kanyang mga tagapagsalita at mga tagapagtanggol, sinabi pa rin ni BBM na huwag tayong maniwala sa -3 dahil isa pa lang naman yung isa pa lang naman po yung nagpalabas ng survey for December 31, ano po. So, sabi niya at pakiusap niya, wag daw po tayong maniwala, antayin daw po natin ang mga bagong survey. Siya po ay -3, si BP Sara po ay positive 30 plus. So, ang ating sa pamamagitan po niyan, ng mga survey na yan, sa buong Pilipinas po yan, makikita po na ang sambayan ng Pilipino ay wala na pong tiwala sa ating Pangulo. Yan po ba? Kapag ang pinagsisilbihan mo yung mga citizenry, mga constituents, ay wala nang tiwala sa iyo, di po ba kahiya-hiya yan sa pagkatao mo po, Sir BBM, na hindi ka pinagkakatiwalaan ng kahit sino? Negative na po ibig sabihin zero na, below zero po yun, negative. Okay. Comes another survey po, siya po ay lalong lumagapak, -15. Samantalang maintain ni BP Sara ang positive 30 plus, no? Ano po? So, sa dalawang 'yan, presidente at vice presidente, nalagdagan ang walang tiwala kay BBM at siyempre maintain ni BP Sara ang tiwala ng taong bayan. Si BP Sara, wala naman siyang ginagawa. Wala siyang mga ginagawang anomalya, no? Pero ang sabi ng mga vloggers ng trolls ni BBM, dapat matanggal si BP Sara. Gusto pa nga, baka ngayong February po, mag-file na naman sila ng impeachment. Yan, wala po silang tigil para matanggal po si BP Sara. Pero hindi po nila na-realize na hanggat dinadagdagan ang pagda-down o paglilibak o paninira kay BP Sara ay lalo siyang tumataas. Nasa Biblia po yan sabi po nung ating Panginoon, kung sino man ang nagtataas sa sarili ay ibababa, at kung sino man ang nasa baba ay tataas. Totoo po yan. Totoo po yan dahil pag nasa baba ka, talagang tataas ka. Pag nasa taas ka, bababa ka kasi sa the law of gravity, talagang babagsak ka pa at pababa. Yan ay depende po. Depende po yan sa ginagawa mong kabutihan, sa yung
constituents. Kung ang kabutihan na ginagawa mo ay nagugustuhan ng taong bayan, no? Maalala po lang natin si PRRD, dating presidente. Hanggang ngayon, ang taas po ng kanyang ratings. The only presidents na maintain ang kanyang ratings po hanggang ngayon. Retired na siya, matanda na siya, ikinulong pa siya, pinahirapan siya, kinidnap siya, itinapon siya sa ibang bansa ng ating pamahalaan. May conspiracy ng ating mga sindikato ng ating pamahalaan. Pinahirapan po ang ating dating Pangulo na gumawa ng mabuti. So, pag sinurvey mo po yan, si BBM ngayon, sa kanilang idolo ng mga trolls, daan-daang ng mga trolls niya, nagbabayad sila mula sa ating mga taxes, binabayad nila sa mga trolls para pabanguhin ang pangalan, ang kalagayan ni BBM. Lalo siyang bumababa dahil nare-realize po yan ng mga tao. Ang tao po ang ating gobyerno eh. Hindi naman po si BBM ang ating gobyerno eh. Siya po ay tagapagpatupad lamang at ating sinusulduhan si BBM para tayo ay protektahan, tayo ay kanyang paunlarin ng ating bansa, no? Hindi siya amo, hindi siya hari. Ganon din si Romualdez, hindi rin po yung mga hari. Pero sila po ang nagkakamal ng limpak. Mali-malitang pera na galing po sa taxpayers ng mga mamamayang Pilipino. So, bagsak, di po ba? Unang survey, -3. Si BP Sara, positive 30 plus. Sa pangalawang survey, -15. O, di ba? Inantay na natin. Okay. Inantay natin. At saka si BP Sara naman, maintain niya yung positive 30 plus. Meron pong isang vlogger yung siguro baka tumatanggap ito ng biyaya galing sa taxpayers money, no? At ibinabayad sa kanya ng mga na kinaukulan, no? Na nag-uupas sa kanya o nag-arkela sa kanya para magsalita ng pabor sa kanyang boss, no? Sinasabi niya na kaya naman daw bumaba ang trust rating ni BBM ay dahil sa lumaban siya sa korupsyon. Hello po. Hello. Magno nakaw. Conspirator ka rin sa nakawan eh dahil tumatanggap ka ng bayad sa hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung hindi ka binabayaran. Oh, bilyonaryo ka ba? Trilyonaryo ka para hindi ka tatanggap ng bayad? Siyempre, once na siniraan mo ang isang tao, tatanggap ka ng bayad. Once na pinabango mo ang isang tao, tatanggap ka ng bayad. Ganun po yun. Dahil yan ay sa vlogging, baka yan ang hanap buhay mo eh. So, ang sabi mo, kaya bumaba ang trust rating ng Pilipino kay BBM dahil sa lumaban ito sa korupsyon. Ayaw ko sana magmura po eh. Bagong taon, ayaw ko magmura. Isipin nyo naman, mantakin nyo naman ang ginagawa itong Magno. Professor yata yan sa UP. Pero biruin nyo po, sasabihin niya na ang mga Pilipino ay pabor sa korupsyon. Di po ba? Pag sinabi niyang kaya bumababa ang trust rating ni BBM dahil galit siya sa korupsyon. Professor ka pa naman, tapos hindi mo ma-realize hindi mo maisaayos ang iyong mga sinasabi mo. Professor ka, matalino ka eh. Galing ka sa UP o baka professor ka pa ng UP ayon sa bali-balita. Pero ganyan ka magsalita. Ang Pilipino ay pabor sa korupsyon. Kaya yung mga kumontra sa korupsyon, galit kay BP Sara. Yun.
Kaya tumaas ang rating ni Bibi Sara, maintain niya yung 30 plus, at si BBM naman ay walang katiwa-tiwala ang taong bayan. Negative 15 po. Para sa iyo po, Professor Magno, maghunos-dili ka po, mag-isip-isip ka po. Dahil hindi mo alam ang iyong sinasabi. Po. Maraming salamat po. Sana nakapagbigay ako ng aking reaksyon, ng aking opinion sa nangyayari sa ating bansa ngayong January 31, January 1, 2026. Sana mapuno ang ating mga puso, ang ating ng pag-asa na sana mawala na po yung mga kurakot na yan. Mawala na po sana sila. At sana po mapalitan yan ng mga matitino, may pagpapahalaga sa ating kalusugan, may pagpapahalaga sa kaunlaran at kapayapaan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Maging marusog po tayong lahat, mag-ingat po tayo. Init-lamig po ang laban natin ngayon pagka minsan mainit, minsan malamig. So ang pawis wag po nating patutuyuin sa ating katawan dahil yan po ay pag-uumpisa ng lamig at sakit o sipon. So mag-ingat po tayong lahat. Happy New Year po. Maraming salamat.